At muli ang ating ipapaalala ay yung theme natin for the year. Ano yung ating theme? Experiencing Plenty in 2020. Na every New Year's Eve, ito'y walang, mula sa Amerika pa hanggang dito, 28 years ko nang ginagawa. Okay. At alam niyo po, yung plenty na tinutukoy dito has nothing to do with money. Ito may kinalaman sa spiritual maturity, spiritual growth. At alam niyo yung growth natin, depende sa kaseryosohan mo. Kung gaano tayo ka-serious. Hindi mag-grow ang hindi serious. Hindi mag-grow ang religious lang sa pakikinig. Hindi ka mag-grow. Ang growth natin ay depende sa iyong conviction at sa iyong desire na ikaw ay mag-grow. Nagsisimula yan sa ating hunger for God. Yung ating thirst for His righteousness. At ang topic natin ngayon ay ito. Identify and deal. At dito na tayo sa part 2B. Karuktong ito ng last week. Ang ating pong text ay Ephesians 4 verse 21 to 27. Tingnan natin ang kabuuan nito. Dito umiikot ang ating sermon. Yung mga kailangan natin gawin. Yung response natin sa love ng Panginoon ay dito natin makikita. Alam niyo, ang ating kalaguan ay ang ating response sa love ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga tao, ang kalimitan, tuwan-tuwa tayo pag nakita tayo, itong batang ito, ang laki-laki na. Parang hinihipan. Noon lang nakita ko, ang liit pa ngayon. Malaki pa sa akin. Ganon. Nakikita natin, ang physical growth, yan ay malimit nating mapansin. Lalo na't nagsusumba. Lumiliit yung mga dapat paliitin at lumalaki yung mga dapat palakihin. Nakita niyo, ang spiritual growth, ang hindi natin masyadong pinapansin. Yung ating intellectual growth, yung intellect, yung nadadagdagan ang knowledge ng mga tao, lalo na ating time ngayon, yan ang sinabi sa Daniel 12, in the last days, knowledge would increase. Ang mga tao ngayon ay so knowledgeable. Knowledgeable ito sa computer. Ang alam niyo, kay Google ka magtanong. Noong isang biniro namin si Google, Google, why are you stupid? Sumagot si Google. I'm sorry, I disappointed you. kahit anong pwede mong itanong kay Google, kahit biru-biruin mo lang siya, pwede mong itanong. Alam niyo, mga taong kulang sa knowledge ngayon, it's either tamad o tamad. Hindi ka na maaring, meron ka hindi alam. Paano yung gamot mo, pag inireseta ng doktor, alam mo kaagad kung ano yung mga benefit versus risk. Malalaman mo kung dapat mong ituloy yung gamot na yan. At saka pag may naramdaman ka, may stop mo kaagad and you can tell your doctor. Hindi pwedeng totally magtiwala ka na magtiwala sa doktor. Excuse me po sa mga doktor. Hindi ko sinasabing i-distrust kayo. Pero ang tao, dapat nalalaman din niya ang anatomy niya, nalalaman din niya physical niya, nalalaman niya ang spiritual niya. Kasabay ko pa ba kayo? Now, tingnan niyo po rin sa Ephesians 4, verse 21 to 27. Tingnan natin, dito tayo iikot ang ating mga mensahe. If indeed you have heard Him and have been taught by Him, Jesus ang tinutukol, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Kumpleto ang sangkap na ating binasa. And may the Lord be blessed by the reading of His Word. Meron tayong old man na sabi sa Bible, sabi niya sa binasa natin, corrupt ito. Ito yung former conduct, old man, which grows corrupt according to the deceitful lust. Kaya, tinitingnan natin mabuti rito, ina-identify natin, ano ba yung mga naandito sa ating old man. At tinignan natin yung 7, natatandaan niyo, 7 na weaknesses natin sa ating flesh. Ang sabi rito, ito,
na kailangan nating i-deal? Shame. Uncontrolled thoughts. Compulsion. Ay, mga impulsiveness, impulsive buying, impulsive na pangungutang, impulsive sa decision making, fear. Lahat tayo ay nakaka-experience niyan, lalo na ang buong mundo ngayon ay fearful. Ang pangamba niya, ma-catch niya yung virus, COVID, at siya'y mamatay. Tingnan nyo. At meron tayong tinitingnan dito ang tatlong response natin dito sa invisible enemy na ito, na virus, si COVID. Invisible. Hindi natin siya nakikita. Okay? At meron tayong tatlong approach. Government approach. Kita natin yon. Community. Ano ang response ng community? At ang solution naman ng church para dito. Alam niyo, ang approach na ito, ng tatlong ito na tinitingnan natin, yung government, nauubos na ang kanilang mga pamamaraan. Iba-iba ang, ngayon inalaguhan na ang mga tao, kahit wala pang vaccine. At ang mga tao tuwan-tuwa sa freedom. But freedom is costly. You have to be careful. Mga minamahal ng Panginoon, you need to be more careful. Nakita niyo, lalong tumataas ang kaso ngayon. Pero kakaunti nang namamatay kasi nakukuha na nila, unti-unti nilang nakikilala itong karakteristik na ito ng virus. Ikaw, kilala mo na ba itong karakteristik ng virus na ito? Ikaw, kilala mo na rin ba ang sarili mo? Kasi yung old man mo. Ito ang tinitingnan natin. Shame, uncontrolled thoughts, compulsion, fear, hopelessness, bitterness, insecurity. Yung 7 na ito, atin po itong ina-identify sa ating sarili. Okay? At dinidil natin ito. At tinitingnan natin kung papaano tayo ay maging victorious dito. Meron tayong pamamaraan, godly way, na tinuro niya sa atin kung paano natin ma-overcome yung old man. Sino sa inyo ang gustong mag-grow? Pakitaas lang po ang kamay. Kahit kayo na andyan natin hindi ko nakikita, in the spirit, let us be one. Sino ang gustong mag-grow? Pakitaas po ang kamay. God bless you all. Kayo po naman nagtaas ng kamay, nandun ang humility. Yung hindi, ewan ko lang kung ano yung nasa inyong mind. But, it's okay. Kailangan po natin itong humility for us to identify. Kasi ang pag-identify na ito, nangangailangan ito ng iyong honest assessment ng iyong sarili. Nangangailangan ito na kilalanin mo ito, i-accept mo ito, yung acceptance, at malaman mo na, alam nyo, wala nakakaalam niya kundi ikaw mismo. At tutulungan tayo ng Panginoon kung paano natin ito i-deal. Naniniwala po ba kayo doon? Romans 7, verse 15. Okay, tingnan natin ito. Umpisa natin sa verse 15. Tingnan natin dito. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Okay, tingnan mo. Ikaw, naunawaan mo na ba ang iyong sarili? There are some crazy things that we do. Yung meron tayong nagagawa na bunga ng impulsive na decision natin. Hindi natin naunawaan sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko bagos ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Imagine, yung kinasusuklaman mo siyang nagagawa, parang ikaw ay pasaway sa iyong sarili. Now, tingnan niyo, verse 16. Okay. Ngayon, kung ginagawa ko, hindi ko ibig sinasang-ayonan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. So meron tayong old man, meron tayong sin na nasa atin na andito dala-dala natin. Kaya kahit sabihin mo, ako nga'y pagod na rito sa aking mga problema, sa alalahanin, sa mga worries ko. Pupunta ako sa Boracay para ako'y makapagpahinga. Nung walang COVID yun. Okay. Pupunta ako sa Boracay para ako magpahinga. Hindi ka rin makakapagpahinga. Alam niyo kung bakit? Dala mo ikaw. Si ikaw ay bit-bit mo. Kaya habang naandun yung kasalanan niyo na bit-bit mo, ikaw yun eh. Kaya naandun pa rin sa iyo, warrior ka eh. Warrior, marami kang iniisip, marami kang alalahanin,
Kaya, sabi niya, kaya hindi na ako may kagagawa niyo kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig ko sabihin, sa aking katawang makalaman, yung fleshly, karnal. Kayang-kaya ko magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, siya kong ginagawa. Nakaka-relate ba kayo rito sa sinasabi ni Apostle Paul sa Romans? Ang kausap niya rito, mga Kristiyano sa Rome. Yang iyong struggle nating lahat. For all have sinned and fall short of the glory of God. Maunawaan natin na yung ating pinag-uusapan ay applicable sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, applicable yan sa akin. Sa verse 20, tinan nyo. Kung ginagawa ko, hindi ko ibig, hindi na ako may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Sa English translation. Okay, tingnan natin. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. There is that old man, yung lumang pagkatao natin, na nananahan, na hindi naman tayo sinners because we sinned yesterday o kanina. Tayo ay sinners dahil tayo ay pinanganak na sinners. Okay, kaya verse 21, look, Tagalogin natin. Okay. Ito ang natuklasan ko kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Okay, English. Okay, para maintindihan yung mga Inglesera at Inglesero. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. Parang kung kailan ako nagpapakabuti, na-expose naman ako sa mga tukso. Verse 22, sa kaibuturan, deep in my heart, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kakautusan ng Diyos. Totoo po ba yan sa inyo? Kayo ba'y nalulugod na makasunod sa Diyos? Yun ang desire ng bawat isa. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, tinan niyo, isip, yung tuntunin ng isip. Sa isipan ko, hindi ganon, iba yon. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanan. Nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Ilan sa inyo ang paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan? Yung the same sin. Meron kang nagagawa na yung kasalanan yon ay paulit-ulit na nangyayari at nagaganap sa buhay mo. Amen ba tayo doon? Now, verse 24. Kahabag-habag, O wretched man that I am, kahabag-habag ang kalagayan ko. Miserable ang buhay ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Kung nananahan sa akin yung sin, kailangan ko ng deliverance. Who will give me the strength? Who will empower me? Even if I identify, how can I deal with it? Ito ang sagot. Okay. I thank God through Jesus Christ, our Lord. Sabay-sabay. I thank God through Jesus Christ, our Lord. It is not your religion who will change you. It is not your philosophy. Amen ba tayo doon? It is not yung timbangan mo ng good and bad. Ang will cause you to grow spiritually to do what is right in the sight of God. Amen po. Amen. So then, with the mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. Kaya we have to identify and deal. Okay, pasok na tayo ngayon sa chapter 8. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga, hindi nahahatulang mapursahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Napakalaking pasasalamat. Amen po ba tayo doon? This is Christianity 101. Yung ating pong tiningnan na change requires learning the truth. Kung gusto mo magkaroon ng change,
You will have to stop believing the lie and start believing the truth. Sabi ni Jesus, the truth will set you free. You shall know the truth, and the truth will set you free. This is the benefit of salvation. Kaya nga hindi nakahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan, ng batas ng kasalanan at kamatayan. Law of sin and death. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Jesus set me free. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Wala na tayo dun sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay, nakasulat po yun doon. Huwag niyo nang puntahan natin yun. Huwag na. Pakinggan niyo na lang ko. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So, paano nangyari ang lahat ng ito? Verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Pag tinagalog natin ito, I will explain further. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sino po ba sa inyo ang malakas ang loob sa presensya ng Diyos na makapagsasabi, magagawa ko ang lahat ng kautusan ng Diyos sa buhay ko? Pag hindi mo nagawa ang isa, hindi mo na nagawa lahat. Kaya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ito ang Christianity 101. Alam niyo, ang Christianity, ang pagiging Christian, can be summarized into one word. Done. Ginawa ng Diyos. Sabihin niyo yan, ginawa ng Diyos. Isa pa, ginawa ng Diyos. Okay, nagawa na ng Diyos. Ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ginawa niya ang kanyang, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, the Lamb of God who takes away the sins of the world, at sa anyong iyon, hinatulan niya ang kasalanan. Kaya mga minamahal ng Panginoon, religion can be summarized into one word also. Do. Meron kang kailangan gawin to receive the approval of God. Meron kang kailangan gawin para mas mabigat ang timbangan ng mabuti kaysa masamang nagagawa mo. Ang Christian naman can be summarized into one word. Done. Nagawa na. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Yun ang reason kung bakit si Jesus kinailangan magkatawang tao. Siya isinilang upang mamatay para sa iyo at para sa akin. At sa ikatlong araw, siya nabuhay na maguli upang tayo bigyan ng pag-asa. And because He lives, I can face tomorrow. Dahil siya nabuhay na maguli, maasahan natin na tayo magiging kasama niya magpakailanman. Nakukuha niyo po ba yung Christianity 101? Sa bawat defective character na meron tayo, yung nagawa natin na nagkokos sa atin na nagkokos sa atin ng failure sa ating buhay. Ang lahat ng yon, ang nasa likod ng lahat ng yon, we believe the lie instead of the truth. Meron tayong kasinungalingan na tinanggap sa ating buhay. Minamahal ng Panginoon, behind every self-defeating behavior in my life is a lie I am believing. Tingnan, sabay-sabay tayo mag-pray. I renounce every lie I am believing. I renounce every religious belief that is contrary to the truth, the Word of God.
In Jesus' name. Amen. Amen. Kung tayo po ay serious sa ating ginagawa, change na gusto natin, mga minamahal ng Panginoon, nangangailangan ito na tayo ay magkaroon ng switch. Doon sa uncertainty, magkaroon tayo ng security sa ating salvation. Mga minamahal ng Panginoon, hindi namatay si Jesus sa cross para tayo ay maging uncertain sa ating future. Ginawa niya yon upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa mga darating pang mga panahon. Amen po. Now, the moment that you are honest with the truth about you and everything else in life, then it starts to set you free. The moment, yung moment na yon na ikaw ay naging honest with the truth about you, about the word in your life, yun ang beginning, yun ang simula ng teaching. Tignan nyo, yan ang purpose ng Holy Spirit in our lives. Sa John 14:26, okay? Ang sabi po rito ay ganito, "Ngunit ang patnubay na susuguin ng Ama sa aking pangalan," sabi niya, "siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo." English, please, okay. But, okay, the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Pero nangangailangan po natin ay humility. Nangangailangan po ito talaga ng pagbabago at magkaroon tayo ng tamang choices sa ating pong belief. Don't believe the lie, believe the truth. Ito ang pangalawa. Change requires making choices. At yung choice na yon is based on the teaching of the Lord Jesus. It is not enough to just desire change. Hindi magwa-work yan. You dinidesire mo lamang, but you are not acting. Dreams are worthless unless you wake up and actually act on them. Doon lang ito magkakaroon ng meaning sa atin. Doon ito magkakaroon ng effect sa ating buhay. There is no growth in your life without change. Wala. And there is no change without loss. And there is no loss without pain. Kaya nangangailangan talaga na tayo ay magkaroon ng choices. Tingnan niyo po sa Ephesians 4:22, ang aking tinutukoy dito. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao. Tingnan niyo po yon. Hindi naman yan parang pizza pie na the works. Na naandun lahat yun. Yung lahat ng yun. Shame, lahat. Hindi yan. So, meron ka lang isa sa mga weakness na yan that you have to zero in. Na yun ang kailangan mong i-focus doon na i-deal. Nag-guess nyo. Kaya yung iba nahihirapan kasi sanay na umorder ng pizza, the works. Okay. Kaya yung bang sa SNR na nandun lahat, ano bang tawag nila doon? Combo. So ito combo o combi, combination ng lahat. Kaya hindi mo mai-deal. Kaya yun ang una, identify and then deal. Okay, ready? Identify and deal. Identify is your part. Dealing is with the help of God. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. In changing defects in life, God has a part and you have a part. Kaya kailangan po makita sa Philippians 2 verse 12 to 13. Tinan niyo aking sinabi. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only. Okay, tumingin kayo sa sandali. Tinan niyo po yan. Si Apostle Paul, inililid niya ang mga believer. Ang mga believer, nakikinig kay Apostle Paul sa kanyang isinishare na hindi naman kanyang principle, kundi godly principle ang kanyang isinishare. Amen po. Are you willing to listen and learn? Are you willing? Kasi po tinan nyo, if you are just observing me, nag-uobserba ka lang sa akin, pinamatyagan mo lamang ako, paano mo ma-observe ito? And we need humility. Kinakailangan ito ang i-accept mo at i-identify mo. See, ang confession ay pagkilala. Lord, I am wrong.
you are right. Yun ang confession. If you confess your sins, sabi sa 1 John 1:9, He's faithful and just to forgive you from all of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. So, mga minamahal ng Panginoon, kaya kailangan natin makilala ang truth. Ang truth about praying. Ang truth about who to confess our sins to. Nag-gets nyo ba ang sinasabi ko? So, if we confess our sins, He's faithful. He, capital letter, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero sa verse 8, if we say we have no sin, mahal ng Panginoon, maraming ganyan ang isip. Mas madali mong makita ang kasalanan ng iba. Siya kasi, kaya ako nagkasala, gawa niya. Yung blame game. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Nung nahuli yung babae na sa akto ng pangangalo niya, sabi ng mga tao, ang utos ni Moses dapat batuhin yung babae na yun na nahuli sa ginagawa niyang sexual immorality. Mga minamahal ng Panginoon, yung babaeng yun, yung nasa akto ng pangangalo niya, meron niyang kasama. Pero ang hinuli lang yung isa. So yung kanilang kapanalig, inalpasan nila. At iniharap kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikipag-apid, sa akto ng pakikipag-apid yun. Akto, in the act, caught in the act. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang gaya niya. Ano ang masasabi ninyo? Tignan niyo how Jesus Christ, kinorek niya yung mga dating paniniwala. So that people will live in the truth. Makilala nila ang katotohanan at makalaya sila. Tigilan ninyo na ang pagbabato sa mga may kasalanan. Kaya ang ginawa niya, nung pinilit siya ng pinilit ng mga tao, dumampot ng bato ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos sabi niya, sino man sa inyo na walang kasalanan, okay, siya ang maunang bumato sa kanya. Ang mga tao, na-realize nila, mali nga yata yung kautusan na yan. Kasi tinan nyo, ang magja-judge yung walang sala. If you're doing the same kind of sin, how can you judge the sinner? Paano mo i-judge yung makasalanan? Ikaw ay gumagawa rin nung kasalanan na iyon. Kaya sabi rito, ang walang sala, siyang unang bumato. Be my guest. Ito yung bato. Ayaw nilang tigilan sa katatanong si Jesus. Gusto nilang magkamali. Si Jesus ng kanyang decision. Paano magkakamali? Ang author ng kanyang salita. Siya ang word. Hindi siya ang merong word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us. Si Jesus mismo ang word. Infallible ang salita ni Jesus. Ang salita ng Pope o kahit sinong tao ay maaaring magkamali. Amen po. Pero si Jesus, hindi maaaring magkamali. Ang truth, ang Bible, ay hindi maaaring magkamali. Walang perfect sa mundong ito, kundi ang salita ng Diyos. Nobody's perfect in this world. Mga minamahal ng Panginoon, natatandaan niyo yung pinrich ko? Siguro ang natatandaan niyo lang doon, yung itlog ng lango sa pizza pie. Inaalaw ng FDA ang 30 na itlog ng langaw sa pizza pie. At nakikita natin doon, unavoidable defects ito. Kaya kailangan makita natin to so we'll have grace. Para ma-enjoy natin ang grace of God. Merong unavoidable defects sa ating buhay. But we need, hindi tayo magiging sinless. Never. Pero tayo, we could sin less. Pwede tayong mabawasan ang kasalanan. Pwedeng kaunting-kaunti lang at yung iba, katiting lang ang maging kasalanan niya. Pero hindi pwedeng walang kasalanan. Dinadaya mo ang sarili mo at hindi mo gusto yon. Kasi pag dinadaya mo ang sarili mo, parang sira. Ayaw mo yon. Nais mo, ang salita ng Diyos magtuturo siya. Sabi ni Jesus, you shall know the truth. The truth will set you free. Sa Philippians 2, verse 12 to 13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Nandun yung obedience. Nandun yung submission. Nagigets niyo ako doon. Sabi niya,
work out your own salvation with fear and trembling. Now, ang salvation po ay hindi through our works. Hindi yun ang tinutukoy dito. Kasi sinasabi po doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves," hindi free will, "it is the gift of God, not of works lest anyone should boast." Not of works, isa pa. Not of works lest anyone should boast. Mari ba nating pasubalian na ang ating kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin? Pagka ginawa mo pa yan, para mo nang naiinsulto ang Panginoong Jesucristo, parang sabihin, habang siya naghihingalo dyan, "Jesus, ba't ba kinakailangan mong mamatay sa cross? Bakit ba kailangan ka pang bumaba rito? Tinan mo nangyari sa'yo, kaawa-awa ka naman. Kaya naman namin sumunod sa kautusan. Di ba, binigay mo naman sa amin ang kautusan, susunod na lamang kami sa iyo. Bakit ka pa ba nagpakamatay pang gayaan?" Makikita niya ba yan? So, kukunin mo ang panyo mo, pupunasan mo siya, tapos papahid mo sa iyo, "Sige, salamat sa dugo mo." How many times have you done those kind of things na tinutukoy ko? Punta ka simbahan, santo, punasan mo ang mukha ng santo na may laway ng iba, at pagkatapos papahid mo, para ang kabanalan ng Diyos nasa akin. Ilang beses mo na nagawa yung mga bagay na yon? Ako'y nagawa ko eh. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kung merong, kumbaga si Apostle Paul, Pharisees of the Pharisees, ako yon, Katoliko ng mga Katoliko, dahil sa Kristan pa ako. Nagkursilyo pa ako. Kayo, baka hindi nyo alam yung mga 7 sakramento ng Katoliko. Baka hindi nyo 7 sacraments. Baka hindi nyo alam yung ibang mga beliefs. Kaya, mga minamahal ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 12 to 13, okay? "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure." Ano po ibig sabihin nito? Yung workout is your part. You identify, and when you deal, God is with you, empowering you to deal with it. Pagod ka na kasi you have been doing that with your willpower, not with God's power. Kaya pagod ka na, lupay-pay ka na, hindi ka na magtagumpay, pabalik-balik. Bakit ganito? Hindi ba si Apostle Paul, sabi niya, "Ang gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Ang kinasusuklaman ko, yun ang nagagawa ka. O wretched man that I am, sinong tutulog sa akin sa katabang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan?" Anong sagot? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, salamat sa Kanya. Sino tutulong? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, salamat sa Kanya. Isa pa, sino tutulong sa akin? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, salamat sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, itong umagang ito, ang titingnan po natin, change requires making choices. Pagkatapos, ang susunod yan, change requires new thinking. Bakit new thinking? Ang dulo po nito, ang dulo po ng ating thinking ay action. Action po yan. Meron tayong nagawa. Meron tayong kagaspangan ng ugali, rudeness. Meron tayong salita na masakit, na nakasakit ng ating kapwa. Meron tayong action na pinagsisihan natin. Tama po yan. We acted wrongly. We acted sinfully. Why? Nagsimula yun sa iyong feelings. Naramdaman mo yon, and then you put it into action. Ang bawat action nagsisimula sa iyong nararamdaman because you felt something inside you. Nag-gets niyo ako doon. Pasensya na po kayo, nasaktan ko po kayo kasi po nabigla ako. Kasi po, akala ko ganyan, akala. Nagsisimula ito doon, meron kang naramdaman, pagkatapos kaya mo yung naramdaman, may naisip ka. So nagsisimula ang lahat the way you think. The way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Naaaktuhan mo tuloy siya. So, ang kailangan po natin gawin, it requires new thinking. New thinking for a new beginning.
Magsimula tayo, new beginning in the power of the presence of the Lord Jesus in our lives. Kailangan po natin yon. Kasi kung hindi magbago ang iyong thinking, kahit na sabihin ng Diyos, you expect the best for this year. Okay? Expect plenty for this year. So, iisipin mo, dadami ang pera ko ngayon. Baka tatama ako sa loto, tataya pa ako ng maraming numbers. Ilang birthday ng anak ko, lahat ng birthday ng anak ko, natayaan ko lahat. It didn't work that way. Hindi material thing. Why spiritual ang tinutukoy kong plenty? Ang lahat ng meron kang nakikita ay nagsimula sa wala. Nagigets niyo ako? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was full of darkness and without form. Tapos sa verse 3, and then God said, eto ngayon, let there be light. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Tapos magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin, magkaroon ng mga halaman na nagbubunga at nagbubutil, magkaroon ng mga isda sa karagatan, magkaroon ng mga hayop sa himpapawid at hayop sa kagubatan. Ang lahat ng iyon nagsimula sa wala. Pero nung nilikha niya ang tao, dumampot ng clay at tapos kanyang iminold ang tao, hinubog ang tao, at sa kanya hiningihan sa mga ilong, sabi niya, now let us make man in our image. Matapos niyang likhain o sabihin ang kailangan ng tao, let there be, let there be. Ngayon, dalangin natin ang tao, gawin natin kalarawan natin. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kalarawan ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, naputol. Dahil nilikha tayong kalarawan ng Diyos, ang buhay natin ay eternal, hindi tayo dapat namamatay. Ang katawan natin ay merong healing, meron tayong natural na healing process ng katawan. Pag nasugatan ka, mamaya dugo-dugo yan, pagkatatlong araw, naglalangib na, isang linggo, magaling na, may pilat na. Pagkatapos isang taon, nawala na, bumababaw ang pilat. Kasi meron tayong healing process talaga, natural na healing sa ating katawan. Nagigets niyo ako. Dahil sa kasalanan, humina ng humihina ang ating healing. Yung healing ng katawan natin, humihina. Tinatalo na tayo ng katulad ng COVID. Ganyan. Ngunit, kung mild lang ang tama sa iyo, makwa-quarantine ka lang para hindi mo mahawa yung iba, gumagaling. Yun ang nababasa ko sa characteristics ng COVID. Kung mild lang yung nakuha mong virus, pwede ka i-quarantine mo lang ang sarili mo sa bahay. Maraming gumawa ng gano'n. Si Subiri, ginawa niya yun, gumaling siya. Gumagaling ng sarili niya kasi may panlaban ang ating katawan. Nagigets mo ba sinasabi ko? Now, ang experiencing plenty has something to do with the spiritual. Why spiritual? Sapagkat doon nagsisimula ang lahat. Ang lahat ng blessing, lahat ng nakikita natin, sa spiritual nagsisimula. At yan ang neglected ng tao. Ang intellect, okay, tinan nyo. Una, physical. Padededehin niya ng pinakamahal na gatas. Pero ang totoo nun, yung gatas ng nanay, yun ang pinakamaganda. Yun ang magbibigay talaga ng antibody sa katawan para pangontra, magiging matibay ang katawan ng mga bata sa lumalaban sa sakit. Pero merong ayaw ng ganon, bumibili ng mga formula milk, yung pinakamahal. So lumalaki, parang hinihipa ng bata. Physical growth concern. Now, ang susunod dyan, habang ituturuan ng yung intellectual growth, in development ng isip, ABC, and then 1, 2, 3, and then kung ano-ano yung tinuturo. Nakukuha niyo ka doon. Development na naman yan, personal development. Ang nalilimutan sa lahat, spiritual. Dapat ang karamihan sa inyo, lalo na't yung malapit ang edad sa katulad ko, tagapagturo na. Pero tinan nyo, hanggang ngayon, elementary pa ang teaching. Milk pa ang aking isineshare. Hindi ko po plano na maliitin o insultuhin. Mabuti, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasama ko kayo at nakikinig kayo. Bahagi ako ng inyong growth. Salamat po sa Panginoon doon. Lamang po, gusto kong sama-sama tayo. Let us take it seriously. Magkaroon tayo ng goal setting. Maging determined tayo sa goal na yon.
Anong gusto nating maging at the end of 2020? Amen po ba tayo doon? Nagigets niyo ba ako doon, mga minamahal ng Panginoon? Hindi yung kukunin mo ang mabuti, ang masama ay iwawaksi, kukunin ang mabuti. You won't even know unless you know the Word of God. Kung ano ang mabuti at masama. Amen po. So, ang aking sinishare, katulad po rito na change requires thinking. Sa Ephesians 4:23 po, ang aking basis dito. But be renewed in the spirit of your mind. Be renewed. So, ibig sabihin yung ating old thinking, magaling sa mathematics, magaling ka sa iyong course. Kung engineering, you are an engineer. Kung ikaw ay medicine, ikaw ay doktora, o kung ikaw ay medtech, o kung ano man yung kurso mo, magaling ka doon. Meron kang book for every one of those. Meron kang accounting book kung accountant ka. Meron kang pinag-aralan engineering book kung engineering ang kurso mo. Amen po ba tayo doon? Kung electronics, electronics. Kung IT, meron kang pinag-aaralan na iba. Nakukuha niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Pero pagka Diyos, walang source kundi Bible. Bible and truth. That is the only source. And you cannot even understand right away. Sabi doon sa 1 Corinthians 2 verse 14. Ito po. Para maintindihan mo, why reading the Bible is so hard for me? But hindi ko ito maintindihan. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can he know them, because they are spiritually discerned. Sa Tagalog, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos, para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Ang salita ng Diyos, ang Bible, ay spiritual. Nagigets niyo ako doon. Kaya maraming ang pinag-usapan na natin dito ay yung kapangyarihan ng Diyos, hilo na ang nagbabasa. Mga Chariot of Fire. Ginawa pang kanta ito, movie pa, Chariot of Fire. Pero yun ang kumaon kay Elijah. Pero mga minamahal, pag yun ang pinag-usapan, yung pinabukaan dagat, yung patay binuhay. Si Jesus, umakyat sa langit. Bodily. Hindi na magets. Hindi lang yan. Yung aking experiences po kay Lord. Yung isang tao na hindi maintindihan, hirap na hirap. Ngayon, pag kinas out, if you cast out the evil spirit na kumokontrol sa kanyang mind, nadi-deliver. Sabi niya, in my name you will cast out demons. Sabi ng Panginoong Jesucristo, in my name you shall lay hands on the sick and they shall get well. O pag yun ang pinag-usapan natin, di ikot na mata. Power of God na ang tinutukoy. Hello, nandiyan ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Well, I do not mean to introduce to you the Word of God. Mabless kayo sa Word of God. Itong kailangan natin ngayong time na ito na meron tayong invisible enemy, at ang invisible enemy na pinag-uusapan natin na dito ay ang ating sarili. Yung old man in us. Now, but then, kahit na po ganon, kailangan maintindihan natin na ang kailangan natin ay ang power ng Panginoon. There is power in the name of Jesus. Ang kanyang power is above all other names. COVID, higit ang pangalan niya doon. Poverty, higit ang pangalan niya doon. Kaya ang pangalan niya, higit sa lahat ng pangalan. Ang mga tao nagtatalo sa right and wrong. Patalinuhan, right and wrong. Ang right and wrong, relative. Ang right sa iyo, wrong sa akin. Ang right sa akin, wrong sa iyo. Ang right sa atin, ng mga Pilipino, maring wrong sa mga Japanese. Sa atin, tama isinusuot mo ang sapatos mo sa loob ng bahay. Sa mga Japanese, kailangan aalisin mo yan. Huwag kang tutuntong sa mga sahig nila. Kailangan nakamedyas ka lamang doon. Nakukuha niyo pa ba ang aking sinasabi? Ang right and wrong is relative. But truth, hindi ito magbabago. Noon, ngayon, magpakailanman, the Word of God is truth. Hindi nagbabago. Yun ang timbangan ng right and wrong. Truth. Kaya yun ang tinitingnan natin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Bakit hindi nagtataglay ng Espiritu?
Sapagkat dahil sa kasalanan, lumisan ang Espiritu sa tao. Kaya si Jesus, yun ang kanyang itinuturo. Sa simula, ganyan ang tao. Ang tao, sa creation, ito ang Diyos, Spirit. Sabi nga, ang God ay Spirit. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 4 verse 23 to 24, sabi rito, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba? Sa Espiritu at sa katotohanan. Paano pagsamba? Small letter, Espiritu. In the Spirit, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. So napakalaga maintindihan natin because we cannot experience true worship. Sa English translation, tinan niyo po, makikita mo yan. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit. Ulitin natin. God is Spirit. Isa pa. And those who worship Him must worship in spirit, small letter na, and truth. So, ibig sabihin yun, yung spirit man, tayo. Yung new man na nasa atin, na magwo-worship. Spirit and truth according to His Word. Now, where 2 or 3 are gathered together in my name, sabi niya, I am there in the midst of them. I do not have to show you that there is God in here. Hindi ko na kailangan pakita sa inyo meron Diyos. Meron. Sapagkat pangako niya, saan man may 2 o 3 na nakakatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa kalagitnaan. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Amen po. At ang Diyos ay iba kaysa sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Hindi katulad siya ng iniisip ko sa Kanya. Alam niyo kung katulad na yung iniisip mo, parang yun ang Diyos, ang dami nang namatay. Ang dami nang, kasi pag nagagalit ka, magkasakit ka na sana, mamatay ka na sana, at kung ano mga sinasabi natin pag tayo nagagalit na hindi tayo makagante, at hindi man lang tayo makakurot. Okay. Tatabi ka lang sa isang sulok mo, tamaon ka sana ng kidlat pag nagkaroon ulit ng thunderstorm. Sa ating loob-loob, sa ating kalooban, gusto natin maghiganti. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin. Alam niyo kung gumanti ang Panginoon ay sa ikabubuti. Nagigets niyo ako. Gusto ng Lord ay laging sa kapakanan, sa ikabubuti. Iba tayo, gusto natin ay makapinsala ang ating ganti. Ang God, kung gusto niyang gantihan ang masama na gumawa sa iyo ng masama, pag nakita mo ilon, pastor na siya. Ginantihan siya ng Diyos para sa iyo, naging pastor siya. Kung gumanti ang Lord ay sa ikabubuti. Gets niyo ako? Kaya, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Tagalogin natin. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, sinaando na si Jesus, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Siya kasi ang katotohanan. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya siya makasasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan because Jesus is the truth. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Handa ba tayo ibigay sa Kanya ang tamang pagsamba? Now, kakwento ko sa inyo, doon sa pagka-Christmas, hindi ba ang tatandaan na yung pagka-January, pinagdiriwang 3 Kings? Hello, 3 Kings? May kanta pa ang 3 Kings? Amen ba tayo doon? Hindi naman yung kings. Ang nasa Bible naman ay hindi kings, yun ay wise men. Magi o wise men. Hello, nandiyan ba tayo? Now, tinan nyo. Doon sa Matthew chapter 2, verse 11, inahanap siya at itinatanong kila Herodes sa naroroon yung isinilang na hari. Alam nyo, nung tinanong niya sila'y nabahala. So, tinanong ni Herodes, yung kanyang mga magagaling sa Bible, yung kanyang mga saserdote. Sabi niya rin, saan daw sa Bible
Matatagpuan. Sinabi na nandun sa Bethlehem. Sinabi kung kailan ipapanganak. Sinabi pa. Ngayon, pakinggan niyo to. Bakit alam nila ang Bible, hindi naman niya hinahanap? Bakit yung mga tinanong ni Herod, alam, pero hindi hinahanap? Pero itong wise men, hindi alam kung saan ang galing, from the east, pero hindi sinabi kung saan talaga nang galing. Maraming presumptus na sinasabi, presumption kung saan ang galing, pero hindi sinasabi, basta sila ay wise men. Alam niyo kung bakit sila wise ng mga tao? Dahil hinahanap niya si Jesus. Ang mga wise men, they seek for Jesus. Hinahanap si Jesus. Why? Alam nila si Jesus ang Messiah. Alam niya si Jesus ang King of Kings and the Lord of Lords. Ang mga wise men. Kaya ang wise men, they come to Jesus. Pagpasok sa bahay, tanyo, hindi sa Belen, bahay. Sabi ngayon, pagpasok sa bahay. O, English yun natin. Tingnan natin, okay? Tingnan ninyo. English. And when they have come into the house, Tagalogin natin to, tingnan nyo. Pagpasok sa bahay, nakita nila, ang bata hindi sanggol. Kasi nung ipinapatay ni Herod, yung mga bata, nung time na yon, 2 years old and down. So hindi ito yung sinasabi sa pagka-Christmas, yung nativity, yung sa Belen. Hindi, mali yung ating tradition na yon na tinitingnan. Nasa Belen, meron dong bata na nasa lampin. Hindi yung baby. Siya'y bata na. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Sabay-sabay, basahin natin. Lumapit sila. Okay, go. Lumapit sila at nagparitira pa at sinamba ang... Sino sinamba? Hindi si Maria. Wise men know, alam nila kung sino ang sasambahin. Hindi sinamba yung nanay, ang sinamba ay yung bata. Hello. Ano sinasabi ng Bible tungkol rito? Nandun, present, nandun yung nanay, na si Maria, nandun yung bata. Pero ang sinamba yung bata. Nakukuha niyo ba ito? Nung mabasa ko ito, nabuksan ako. Nung mabasa ko ito, nakita ko ang truth. Alam mo, pag nabuksan ka sa truth at tinanggap mo ang truth, magsisimula ka mag-grow. Okay, Englishin natin muli. Okay, tingnan niyo. English. And when they had come into the house, hindi doon sa manger, okay, hindi doon sa Belen. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Gold, symbol of purity. Gold. Frankincense, incenso, ginagamit lang yan sa deity, sa mga gods. Yun yung incenso, frankincense. And myrrh, yun po ay ang kanilang, yung kumbaga sa atin po yung tinatawag nating pang-imbalsamo. Walang formalin doon. Yung myrrh na yon, yun yung mabango na dinalagay, ibinubudbud sa patay para hindi siya mamaho. Para at least mapaglamayan siya sandali. Binabalot yung kasama ng kumot. Yun ang ginamit kay Jesus nung actually na namatay siya after 33 years mula nito. Kaya yun ay symbolic. Yung wise men, yung binigay niya ay symbolic. Gold, symbolic about the deity, pagiging Diyos ni Jesus Christ. Frankincense, okay, purity, purity, yung gold, purity. Now, frankincense, yung deity, pagiging Diyos. Yung incenso, ginagamit lang yan sa mga gods. Kaya, siya God. And myrrh, yun po yung sa kanyang kamatayan. Nag-guess niyo ako. Hindi yan 3 kings, yan ay wise men. Maaaring sila more than 3. I don't know. Hindi naman sinabi yan. Bakit ba tayo mag-iisip pang dagdagan pa? Ba't ba tayo manghuhula pa para mas marami tayong piyesta? Hindi na kailangan yon. Ang kailangan natin yung truth will set us free. Amen. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Father, manalangin tayo. Let us pray. Your word is truth.
Dinadalangin ko po, Ama, na ang bawat isa, illuminate every mind, every heart, Lord, na tanggapin namin ang truth and the truth will set us free. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. We give you all the praise, all the glory, all the honor. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Now, sa Hebrews 11:6, by grace, you have been saved through faith. Now, ano yung faith? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya tinan niya, gift of God. By grace you have been saved through faith. Ano yung faith? Sabi sa Hebrews 11:6, eto ang faith. Without faith, it is impossible to please God, to please Him, for he who comes to God must believe that He is God, and that He is a rewarder of those who diligently, sino nire-reward niya? Rewarder of those who diligently seek Him. Hindi siya nakikita, pero siya sinisik. People are seeking Him because they love Him. Gustong-gusto ng Lord makipaglaro sa atin ng hide and seek. Eat! Wow! You shall seek me and find me when you search for me with all of you. Naglalaro ba kayo ng ganyan sa inyong mga anak, yung mga apo? Eat! Wow! Pagsusuutan ng kamiseta? Eat! Wow! Gusto niyang makilala natin ang katotohanan at lumaya tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Renewing the mind, makilala natin yon. Mabago ang takbo ng ating pag-iisip, mga minamahal ng Panginoon. Paano mababago? Ito po yon. Ang word, biblical word, repentance. Ang repentance galing sa Greek word, metanoia. Alam niyo, pag sabi repentance, takot na takot ang mga tao sa word na repentance. Repent! Kasi meron isang mama na may daladalang placard para pag ginagamit na stop at saka go. Mga ganyang kalalaki. Pero ito sabi yan, you will go to hell if you don't repent. Nakakatakot. Repent or you will go to hell. Hell and fire for you who don't repent. Ganon. Nakakatakot tuloy ang repentance. Pero ang repentance ay positive word, hindi negative. Repentance means just change of mind. Mabago ang iyong pananaw. Ayun ang repentance. Mabago ang iyong pananaw tungkol sa Diyos. That is repentance. Mabago ang iyong pananaw tungkol sa religious belief. Yun ay repentance. Mabago ang pananaw tungkol sa iyong sarili. Tinan niyo yun. Ma-identify mo. Identify and you can deal. That is repentance. It is change of the way you think. So repentance is a change of mind with the way I see God in my life. And God is not mad at me. Hindi galit ang Diyos sa akin. Siya ay galit ng mga bagay ng tungkol sa akin. Alam mo, galit siya sa mga tungkol sa iyo. Alam mo, yung mga nagawa, yung ginagawa, ayaw niya. Ikaw na makasalanan, gusto niya. Tumingin sa sandali. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, believeth in Him, should not perish but have everlasting life. Ang ibig sabihin dito, nung yung believe in Him, yun nanggaling sa word na pistis o pisteo, ang buong puso mo nakasalalay doon sa Kanya, kay Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. That is a change of your outlook, yung pananaw mo tungkol sa Diyos. That God is not mad at you. Kasi galit ang Diyos sa kasalanan na nagagawa mo. Galit siya sa kasalanan, mahal niya ang makasalanan. Okay, ulitin ko ha, tinan niyo. Galit siya sa kasalanan. God cannot tolerate even a single tiny bitty sin. Pero yung sinner, mahal niya. Yun ang reason kung bakit si Jesus nagkatawang tao, dahil mahal niya ang makasalanan, kinasusuklaman niya ang kasalanan. Paano ginawa niya? Tinubos niya. Inako niya ang lahat ng kasalanan natin. Inako niya sa kanyang sarili ang lahat ng kasalanan natin. At nakapako siya roon, dugo-duguan siya. Ipinako doon ang kasalanan at pagkatapos, pag tinanggap mo siya, ang lahat ng kasalanan mo, dumikit sa Kanya.
Parang magnet, para itong mga pako na kinakalawang na nakabaon sa iyong puso, sa iyong isip, kung ano yung marumi sa iyo as mga iba pang bahagi ng iyong katawan na ayaw ko nang banggitin. Pero pag lumapit ka sa Kanya, didikit na sa Kanya lahat yon. Inako niya, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ganyan kabuti ang Panginoon. Repentance is a change of mind about life. Yung purpose of life. Repentance is a change of mind about money. Life is not all about money. Not even about food. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lang o sa pagkain lang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Amen po. Magbabago ang iyong pananaw tungkol sa heaven and hell. At most especially, magbabago ang iyong mind tungkol sa purgatory. Because there is no purgatory. Kasi parang meron pang in-between ng heaven and hell. It's either you go to heaven or you get to hell. Ang paghuhukom ay sa hell. Yun ang sabi ni Jesus, hindi nilikha ang hell para sa tao. Nilikha yan para sa mga dyablo at sa kanyang mga kampon. Madidetermine sa iyong lifestyle at mga desisyon at ina-accept mo sa buhay mo, kanino kang kampon? Ikaw ba ay sa Diyos o ikaw ba ay sa dyablo? Basahin niyo yung John 8 na andun nyo. Kanino kang anak? Anak ka ng dyablo o anak ka ng Diyos? As many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Hello, nandiyo ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Naunawaan niyo pa ba? Nasusundan niyo pa ba ako? Kaya sabi rito, yun ang kailangan natin, magkaroon tayo ng change of mind, magbago ang ating thinking. Renewed ang mind natin. Regenerated ang ating thinking. Sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. It is appointed for man to die once. But after this, the judgment. Kaya hindi pwedeng nandun ka na sa selda na naghihintay ka pa at pagkatapos magpe-pray tayo, kawat patawarin ang kaluluwa ni Usting, tapos i-deliver ito. Mapipetition mo siya. Yung mga practices na yon is not in the Bible. It is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Pero ngayon pa lamang, pari nating malaman kung tayo save or not. Sapagat lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesucristo, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Paano niya pinatunayan na ikaw ay anak? Ito po yun. Sa Galatians chapter 4, okay, verse 6, upang ipakilalang anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo makatawag, Daddy, Daddy God, Ama, Ama ko. Okay. Sa English translation. Okay. And because you are sons, God has sent forth the Spirit, capital letter, of His Son. Yung Spirit na naiwala natin, tinan niyo po yan, yung ating tinitingnan kanina. Yung nilikha tayo ng Diyos, Spirit, tapos ang tao, nilikhang kalarawan ng Diyos, Spirit, soul, and body. Now, nung ang tao ay tinukso ng devil, okay, sa garden, ano nangyari? Kinol ng tao ang ino-offer ng knowledge. Pag kinain mo itong bungang kahoy na ito, malalaman mo masama't mabuti, sabi niya rito, hindi ka mamamatay, but you will know what is good and what is evil, you will be like God. Sabi niya yung word na yun, you will be like God. Isa pa, you will be like God. Magiging parang Diyos ka. Na-imagine niyo kung paano umasta pag may kapangyarihan ng tao. Nakikita natin lagi ang mga abuse of power. Nagigets niyo ako doon? Hunger for power. Nagigets niyo ako doon? Money, power, and sex. Laging ganon. Now, yan ang orientation ng tao na wala sa kanyang espiritu ng Diyos. Yang gap na yan, sinisikap ng tao makaliban doon sa kabila, babalik yung relationship niya through good words, through good works. Pinipilit niya through religion, pero lagi namang kukulang. Hindi mo meron lang isang mamamagitan, sabi niyo, mamamagitan. Only one mediator, there is no mediatrix
only one mediator. 1 Timothy chapter 2 verse 5, there's only one God and one mediator between God and man. The man Christ Jesus. The man Christ Jesus, nung nagkatawa ang tao, si Jesus. Jesus Christ is not mere man. Siya ay nagkatawang tao para gawin itong role na ito for you and for me, para tubusin tayo. Kasi ang hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos at sinulusunan ng Diyos para sa atin. Kailangan tayo magkaroon ng new thinking dito upang ma-realize natin ang benefit ng ating salvation. Sa Tagalog, sapagkat, okay, tinan nyo nun, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao na magitan, mediator. Walang mediatrix. Ang taong si Kristo Jesus. Sa akin pong sinashare sa inyo, this is Christianity 101. Renewing the mind and knowing the truth is knowing Jesus. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapagmagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At wala nang iba. Amen po. Acts chapter 4, verse 12. Kay Kristo lamang matatagpuan ang salvation. Okay, ready? Okay, go. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Hindi sa religion. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, ang salvation. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. English. Okay. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala, except sa pangalan ni Jesus. Kaya to God be the glory for all the things that He has done. So ang repentance po ay simpleng change of mind. Nagbago ang iyong pananaw about yourself. Nagbago ang iyong pananaw tungkol sa Diyos. Hindi siya galit sa iyo. Galit siya sa kasalanan, pero hindi galit sa iyo. Mahal ka niya, galit siya sa kasalanan. Amen po. Nakita mo rito, nagkaroon ng change kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Change tungkol sa pera. Change tungkol sa heaven and hell. Change tungkol sa sex. So tungkol sa sex, sex is beautiful. Hindi naman ito masama. Ang Diyos ang author nito, siya ang nilikha niya tayo para doon. Ang isang babae, isang lalaki, nilikha niya para doon. Gets niyo ako? At yun ay para sa mag-asawa, isang lalaki, isang babae. Hindi babae sa babae at lalaki sa lalaki. At magpapakasal ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Nakita mo, ang tawag doon ay perversion. Perversion ay kabaluktutan. So, kabaluktutan ay kamalian. So, the way, yung change of mind na ito is about everything the way I think about sex, about problems in life. Eka, sabihin ko sa inyo ang totoo. Alam niyo ba ang tunay na problema? Kung paano mo tingnan ang problema. How you look at the problem is the real problem. Hindi, ang problem ay puro trials, testings. Ito ang paraan ng Diyos para tayo ay mag-grow. Iyan ang tinatawag nating problem. Bibigyan ko kayo ng example. Ito si Goliath. Ito si David. Si Goliath, hinahamon niya ang mga Israelita. Sabi niya, one-on-one. Wala pa si Manny Pacquiao nung panahon yun, di pa sinisilang. Sabi niya, one-on-one. Lumabang kayo sa akin. Pag natalo ako, alipin niyo kami. Pag natalo ko kayo, kung sino man lalaban sa akin, alipin namin kayo. Ito ako, takbuhan sila. Lumapit si David, sabi, sino ba itong gentil na ito na kanyang kinukutya ang mga sundalo ng Diyos? Ako ang lalaban sa kanya. Ayaw pa siyang payagan nung una, pero nagpilit siya. Makakaya ko yan sa pangalan ng Panginoon. So, yung pinagtawanan siya ni Goliath, sabi niya, tatadtarin kita at papakain sa mga ibon. Oh, sabi ni David, ang aking Diyos ang bahala sa iyo. So ngayon, dumukot siya sa bulsa niya ng isa lamang bato. Tapos, hindi yung tirador na gano'n, yung iniikot, yung sling. Ibang klase, iniikot niya. Tapos, siya ang sumugod, inatak niya.
Si Goliath. Pag tama, ito na, yung power of God. Parang 9mm, tumama sa noo ni Goliath. Butas. Tumba siya, patay. Kinuha niya yung tabak, pinugot niya ang ulo. Ngayon, ito ang aking tinuturo. Para sa mga Israelita, ang laki, hindi ko yan kaya. Hindi ba malimit tayo, takot dahil malaki, malakas, mas mayaman, may impluwensya. Takot, hindi ko kaya. Para kay David, ang laki, hindi ko kaya, di ba? Para kay David, ang laki, hindi ako sasala. I will not miss. Ang laki, hindi ako sasala. Nakukuha niyo ba siya sabi? Iisang problema, dalawa ang pananaw. Ang pananaw ng isa, ang laki, hindi ko kaya. Sabi naman ng isa, ang laki, hindi ako sasala. Alin ka sa dalawa? The way you look at the problem is the real problem. Alam ko narinig na ng ilan sa inyo ito, pero inia-apply mo ba? Na ang tunay na problema ay kung paano mo tingnan ang problema. Yung magbabago ang iyong pananaw tungkol sa ibang tao with other people, lalo na kung asawa mo. Hello, mga mag-asawa dyan, mga may problema sa isa't isa, nanay, alam nyo, kung paano mo siya, mauunawaan mo, makikita mo, bakit ba ganito yung asawa ko? Lahat na lamang ng mga detalye. Alam niyo yung mga insecure people, napakahirap pakitunguhan. Nagigets na sinasabi ko, yung mga may insecurities, napakahirap kasama. Lahat, kanyang way. Okay. Para kang tumutuntong sa numero, sa lahat ng bagay. Napakahirap. Lahat kanyang paraan. Nakukuha niyo sinasabi ko, nervous wreck. Mga insecure na tao. Now, tinan niyo, magkakaroon ka ng malawak na pangunawa. Maiintindihan mo. Nagigets niyo ako. Matatanggap mo. Katulad ng pagtanggap sa atin ni Jesucristo. Mababago ang iyong pananaw tungkol sa lahat ng bagay sa iyong parents. Bakit ganyan ang parents mo? Maunawaan mo. Maunawaan mo yung iyong nakaraan. Paraan ng Diyos. Hindi ka mag-move ng backwards. Matututo kang let go. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko you cannot forgive and forget. Sabi ko, forgive and forget, yun ang pinakatama. No, it is impossible. Paano mo forgive tapos forget? Ano ka, may amnesia. Sabi ko, ang itinuturo sa atin ng Lord ay hindi forgive and forget, kundi forgive and let go. Let go, hayaan mo na. Let go mo. Allow God, siya ang kumilos, siya na ang bahala. Paubaya mo sa Kanya. Nagigets niyo ako doon? Forgive and let go. Allow the Holy Spirit na mag-work sa inyo ang pagsasama. Amen po. Magbabago ang iyong pananaw tungkol sa iyong present situation. Hindi ka magiging impatient. Lockdown? Ina-enjoy nga rito ang lockdown? Lockdown, busy kami rito pag lockdown. Lalo kaming busy ma-reach out namin ang iba-ibang tao sa iba-ibang bahagi ng mundo. Binibigyan namin yung message of life into this dying world. Yan ang aming idinideliver dito. And then, yun ang ating present. Ang future, we know we have a brighter future than our past. Lagi. Why? Because God is the God who declares the end, future, from the beginning. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen po. At yung ating pong mga tinatawag na mga nagagawa, yung mga defects natin. Sabi mo ngayon, ang aking defects, ang totoo nun, yan ay iyong strength. Di mo ma-realize yun na yung strength yan. Nare-realize mo yan? Nagagets niyo ako? Tingnan ninyo. Strength na misuse, hindi mo ginamit sa tama. Ikaw ay isang tao, no? Pag nakita mo pa lang yung isang tao, meron kang kaba. Walang tiwala sa taong ito.
Nakikita niyo yan? Meron kang gift, discernment. Parang, pag naanong pa isang tao, duda ka, hindi ka, meron kang ganong gift. Actually, yun ay strength. Pero alam niyo kung bakit nami-misuse? Nagiging judgmental ka. So, lahat na laang paghihinalaan mo, may tamang hinala na. Wala ka ng pagtitiwalaan. Kasi it is a gift, it is your strength being misused. Na-misuse mo lang. Amen po. Nakukuha niyo ba ako doon? Ikaw ang isang tao, detailed person. Gusto mo ang lahat ng bagay ay detalye, nakalagay dito, maayos yan. Napaka-imis mong tao, napaka-detalye mong tao. Yun ay gift. Yun ay strength mo. Nakukuha niyo ba niya? Sabi ko, ay ibig sabihin nito sa Tagalog, hindi ka burara. Alam niyo ba yung burara? Yung bang taong pag naligo parang ahas, yung damit niya nakakalat, pati underwear, andyan na sa floor lahat, hindi niya mailigpit. Itong batang ito, si nanay, tagaligpit na lang ng tagaligpit, parang ahas, parang nagluno yung ahas pag nag-aalis ng kanyang skin. Yung pag naligo, iniiwan lahat, at saka yung hinigaan, ang hinigaan ay parang ewan. Tamo, mga minamahal ng Panginoon. Yun namang isang tao, napaka-detalyeng tao. Yun ang strength ng taong ito. Maimis lahat. Okay? Kung tiklupin ang mga damit, pantay-pantay yan, para ka nasa PMA. Para ka nasa West Point. Yun ang importante yan. Malinis lahat, walang alikabok, mga paligid, malinis lahat. So, detailed itong tao na ito. That is strength. Amen po. Now, pag na-misuse mo yan at na-over ka dyan, tinan nyo, napakahirap mong i-please. Kahit anong gawin, kulang at kulang. Para kang tumutungtong sa, para kang tumutungtong sa numero. Ang bahay ay parang pang showroom. Makikinig ko ba kayo sa akin? Mayroon ba kayong karanasang ganyan? Okay. Tinan nyo. Gifted yung tao at strength niya yung napakadetalye niya. Maimis na tao. Pero, huwag kang basta papasok sa bahay. Yung ano mo, hubarin mo yan. Hindi ka Opo. Nanervisin ka. Papasok ka sa banyo. Huwag ka magkakalat dyan. Huwag ka magwiwilig sa floor, ha? Okay. Yung tuwalya, iayos mo ng sampayan, ha? Yung sabon. Wag mong uubusin ang sabon sa kamay mo. Manipis lang ang lagay. Detalye lahat. Well, yung strength, ang defects mo ay strength mo being misused. Hindi mo na unawaan na nami-misuse mo lang. Pwede naman nating magawa ng maayos. Alam mo ba, meron namang isang tao napaka-friendly, napakabait. Alam mong taong ito, walang kaaway. Walang kaaway itong taong ito. Napakabait, kahit anong mahiling mo, bigay. Sa sobrang bait na natin ninyo. Alam niyo ba ang daga, ang tawag ay mabait? Ang mga mabait, nandyan yung mabait, daga. Alam mo, pagka ikaw ay sobrang bait, para ka naman doormat. Kahit na lahat tasang-ayon ka na lang lagi. Lagi ka na lang mag-agree lagi. Wala kang stand. Isang taong walang stand. Strength mo yun. That is actually your strength. And naging defects para sa iyo. Why? Because it is being misused. Yung strength. Mga minamahal ng Panginoon, the truth will set us free. Amen po. Gets niyo ako? Sobrang ingat. Sobrang linis. Paranoid na. Paranoia. Nervous wreck. Nagigets niyo ako? Hello, nandiyan ba tayo? Ano ba? Takbo na agad.
May COVID, may COVID. Katulad ko, matagal na akong ganon dahil ako meron akong allergy buhat nung ako na-bypass. Lagi ako nag-uubo kaya ako, excuse me po, minadaan ko na lang sa joke sa inyo. Pero hindi ko mapigil ko minsan, nangangati ang throat ko dahil nung ako ma-intubate, pagbunot, nagkakaroon talaga ng diferensya. Yung iba, pati yung mga mang-aawit na apektuhan yung pagkanta niya. Biyakin ka ba naman? Mabuti nga, buhay pa ako. Salamat sa Diyos. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, yung inaakala mong yung defect mo, strength mo yon. Pero it's being misused, it become a defect in your life. Anything na sobra, excessive. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Pati yung sobrang bait. Ito po, Philippians 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So pag na-renew ang mind natin, mamanahin natin yung thinking ni Jesus Christ tungkol sa sin, tungkol sa God, tungkol sa kanyang sarili, kung sino siya. Amen po. Ganon din tayo. Gets niyo ako? Tungkol sa strength, ang strength ni Jesus, hindi niya misuse ang kanyang strength. Hindi na abuse. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, strength yan. Itong bato, gawin mong tinapay. Kaya ba ni Jesus gawin tinapay yung bato? Kahit wala ng bato. Hindi niya kailangan yung bato. Ibato ko yan sa iyo. Hindi naman siya nagsalita ng ganon. Anong gawin kong tinapay itong bato? Hindi ko naman kailangan yung bato para gumawa ako ng tinapay. Alalahanin natin lagi ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Alalahanin natin ang kanyang ginawa para sa atin. Amen po. Number 4. Nandito na tayo. Change requires the Holy Spirit. Ang maraming time na in-spend din Jesus sa kanyang mga alagad ay i-introduce sa kanila ang Holy Spirit. Amen ba tayo doon? Ini-introduce niya lagi ang Holy Spirit. If you love me, sabi niya rito, John 14, no? If you love me, you'll obey my commandments. And I will pray the Father that He will, ano sabi niya? Give you another helper. Another, equivalent sa Kanya, that He may abide with you forever. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man ang Holy Spirit. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Amen po. So, change requires the Holy Spirit. Ephesians 4:24. Okay, ito na. Tingnan natin po yun. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. So ano yun? Ano yung true righteousness? Sabi yung word na yun. True righteousness. Hindi ba? Ito yung Romans 8:3. Natin yung Romans 8:3. Basahin natin. Okay. Yun yung righteousness, yung righteous requirement ng God. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. That is the righteous requirement of God. Ano yung righteous requirement? Ulitin niyo ulit. Righteous requirement. Okay, one more time. Righteous requirement. One more time. Righteous requirement. Romans 13. Okay, tingnan natin dito. Verse 8. Okay, verse 8 to 10. Oh, no one except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, itong mga utos na ito, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, if there is any other commandment, and are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Doon lang naka-sum up yan. Love your neighbor as yourself. Isa pa.
Love your neighbor as yourself. One more time, please. Okay, ito ang therefore niyan, verse 10. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. God so love, yung love ng God is the fulfillment of the law. At yun ang sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Mga minamahal ng Panginoon, yan ang ikit na matutunan natin. Yung grace of God will teach us the love of God. Amen po. Kaya, paano mangyayari ang lahat ng ito? Mga minamahal ng Panginoon. Hope does not disappoint. Kay Romans 5:5. Hope does not disappoint. Hindi tayo mawawala ng pag-asa sa bawat isa. Hope does not disappoint. One more time, please. Now, hope does not disappoint. One more time, mas malakas. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Poured out in our hearts. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, ito ang magmamanifest. Ang change is not from the outside in. Ang change ay from the inside out. Ay change ay not willpower. Ang change ay by God's power. Not by willpower, God's power. Amen pa ba tayo doon? 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image. Ganyan. Ready? From glory to glory. Isa pa. From glory to glory. One more time. Just as the Spirit of the Lord. Okay, basahin natin muli. Okay. Ano po ibig sabihin dito? Ito po ang pamamaraan ng Panginoon. Gradually. Isa pa. Gradually. Gradual. From glory to glory. As by the Spirit of the Lord. Amen po. Hindi yung willpower. Amen po. Nainip ka sa mangga, ayaw mamunga. So, ang ginawa mo, kumuha ka ng mga oranges at itinali mo sa sanga. O, ayan. Ang dami ng bunga. Orange pa ka mo. Okay. That is fake. And a lot of people, they are fake. Tingnan nyo. Kukuhain ng puno, tatabasin yung pine tree. Pagkatapos, ilalagay sa lagayan. I-sprayhan ito ng mukhang snow. Pagkatapos, lalagyan ito ng mga balls, yung Christmas balls. Natandaan niyo yan? Bibitinan niya na iba-iba, makintab. Tapos lalagyan ng ilaw na humuhuni, tumutunog. Tapos may tugtog. Tumutunog yun, ano? Ang ganda. Tapos may mga Christmas balls pa. Mamumunga ba? Yan ba'y puno na namumunga? Yan ang Christian na pinisikap na from outside in. Namumunga ba yan? Dinidekorasyonan? Ang gandang tingnan? Kukuha ng picture na doon siya sa tabi ng Christmas tree. Paskong Pasko naman sa inyo. Magpakuha ka ng February doon, matatawa sa iyo. Magpakuha ka ng January, ha? Matatawa sa iyo. Marso, lalo na kung Marso. Matatawa sa iyo. Ano ba naman to? Pumunta ka sa mall na mayroong mga ganon, hindi mo iintindihin yon, pero pumunta ka doon ng Christmas. Ang saya-saya, ma'am. Piling pagbili. Tamo. Piling bibili ka, piling mamimigay ka, piling mabait ka. We are being carried away by your emotion. Puro outward, pero not inward. Nagagets niyo ako? Unchanged na ito from the inside out, from glory to glory. Amen po. Nagagets niyo ako? Parang yung Christmas tree ay parang yung mga Christians na nagpipilit. Hindi mo kailangan yung willpower. Ang kailangan mo yung God's power. Ang kailangan mo yung humility.
Ang kailangan mo dependency upon God. Ang kailangan mo acceptance. Ang kailangan mo identify and deal God's way. And you will be victorious. Let us pray. Oh, Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Patawaran niyo po ako, Panginoon, that all my life, sanay na sanay po ako, Panginoon, na ang paraan ay gagawin ko sa sarili ko. Willpower, sa sarili kong willpower. And I always fail. But today, hindi ako magtitiwala sa aking willpower. Ang magtitiwala ako is sa God's power given to me. For hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Nang amin pong change ay from glory to glory. Gradually, but surely, Lord, I humble my life in your sight. At yung iba sa inyo, sambitin niyo po ang prayer na ito. Lord Jesus, I receive you as my Lord, my Savior, and my King. And thank you, Lord, for the Holy Spirit that is given to me. Thank you for the eternal life na na-experience ko ngayong araw na ito. Thank you, Lord, for dying for me. Thank you for sacrificing for me. Thank you for reminding me every single Sunday. You are reminding me. Lord, I am no longer fearful about the situation because I am hopeful about the love, about the promises, about the power of your word in my life. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. At pagpapanalangin ko po kayo. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Mga minamahal ng Panginoon, paalala, do not carry your God. Allow your God to carry you. One more thing, do not save your God. Pag may sunog, don't save your God. Your God will save you. God bless you all. See you again next time.